Talaga namang obvious na pinilit lang. Yun nga po. Oo. Kaya yun. Ang ombudsman na ito, yung the same person na sinabi ni Erwin Tulfo, we have to bend the law. Ayun. Yes, sir. Binend din ng law. Binrake pa ang law. Gumawa ng sariling law para lang maging ombudsman yan. Yun nga po, Oo. nakakatakot. Siya yung umuo na pwede daw i-bend ng law. Gina-justify pa niya. Sometimes daw, you have to bend, parang ruler daw. O babaliin mo, hindi mo naman sisirain. Hindi po ganun ang batas. Kaya nga may kasabihan ang sa Roman law, dura lex, sed lex. The law is harsh. The law is hard. Opo. But it is the law. Yun ang batas. Ang tamang philosophy sa batas, yung sinabi ni Mayor Fred Lim. Ano po? The law applies to all. Otherwise, none at all. Ayun. O dapat ang batas ay ipatupad sa lahat. Otherwise, kamote na. Wala na. None at all. Diba? Yun ang tamang attitude. Pangit ang Hindi mangyari yung sa atin. bend the law. Diba? Magiging lawless country. Walang kwenta yung batas. Diba sabi ni Erwin Tulfo? Mas mataas ang mamamayan sa batas. Vox populi, vox dei. Hindi po ganon. Ang gustong mangyari ni Erwin Tulfo ay lynch mob. Dapat may due process. Batas po yung due process. Bakit batas yan? Nasa konstitusyon yan. Constitution is the highest law. Due process. Pero gusto mo mabilis. Nakakita ka ng kriminal. Hinabol mo. Binugbog mo. Binitay mo. Kumuha ka ng lubid. Binitay mo. Naghalap ka ng poste ng Meralco. Iyon. Patay na. Sinabi mo, hindi. Yun ang sigaw ng mamamayan Hindi po ganun. Pag oo ka, patay na tayo. If we have an ombudsman kung saan binrake ang mga batas para maging ombudsman at agree siya na we can bend the law, paktay na. Paktay na. Yun na nga yun Alam nyo, hindi, ako po, walang Malungkot epekto yun. sa akin yan. Kasi nga sabi, katulad ng sinasabi ko, yung mga bashers ko, relax lang kayo. Baliwala po sa akin kung sinong ombudsman.